Marcos na mas nire-respeto niya na hindi ilabas ang mga dirty lina ng pamilya sa publiko. Ngunit binigyan din na alam din niya ang kalagayan ng kanyang kapatid. Makilang ulit din binanggit ng Pangulo ang kanyang matinding pag-aalala sa kapatid na senadora. It's anathema to me to talk about family matters only in public. We do not like to show our dirty women in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about Francis. And the reason for that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that is what view is shared by our cousins, our friends, and hindi so on. So that's why we worry. So we are very worried about it. Nilinaw din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sila nakapag-usap kamakailan at hindi na rin nagkakasama sa parehong circle political map o hindi. Inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Transparency Portal na magpapakita ng detalye ng mga kontratista, lokasyon ng proyekto, budget at status ng implementasyon ng mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ito ay sistema na binuo para sa lahat ng Pilipino upang ma-access ang mga impormasyon tungkol sa proyekto sa kanilang lugar. Ipinaliwanag ng Pangulo na 3 phase na ang magiging proseso ng paglinaw sa issue. Una ay ang pagtukoy sa mga ghost project. Ikalawa, alamin kung sino ang may pananagutan. At ikatlo, ang mga reformang ipatutupad ng pamahalaan. One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Una, there were three phases to the entire process. The first phase was to find out what the ghost projects were, what were the suspects, the problems. The second part is to find out who was responsible. The third part is what reforms are we instituting. Anya, ihahanda ng pamahalaan ng mga reforma upang maiwasan ang muling pagkakaroon ng anumang karagdagan pang anumalyang proyekto sa Department of Public Works and Highways. Ang portal ay sumunod sa sumbong sa Pangulo website na nagbunyag ng ilang alegasyon ng mga ghost o substandard na flood control project sa bansa. Samantala, tumanggap tayo ng balita mula sa labas ng Pilipinas. 7 billion pesos kahalaga ng ari-arian ng mga sangkot sa anomalya sa flood control projects isinailalim sa peace order. May report si Dam Garcia. Umaabot na sa 7 bilyong piso ang halaga ng web of accounts sa mga isinasangkot ng mga anomalya sa flood control project ang isinailalim sa peace order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ang pinapirma ng Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian sa tanong Senate President Pro Tempore Pangasinan sa delegasyon ng budget ng AMLAC. Kasabay ko, sinabi